Maaga nga ulit akong gumayak para mamalaka. Tutunguhin ko kasi ang spot o timaan sa aming lokal na katawagan. Timaan ito ng mga sinauan na kulay dilaw. Ang isda nga palang target nating hulihin ay halos kapamilya na din ng mga dalagang bukid. Pagkatapos kong makakuha ng 30 bato, agad-agad ko nang tinungo ang spot o timaan na ating pangangawilan. Dito nga ay tumitingin ako sa magkabilang side ng mga bundok para masigurado ko na ang aking spot na paghuhulugan ay talagang sakto doon sa timaan. At dito nga nung nasigurado ko na sakto na ang ating timaan, agad-agad ko nang hinulog ang ating angkla. Ang gamit nga pala nito ay para maging steady tayo sa pwesto at hindi tayo matangay ng agos. Nilalagyan ko na rin ito ng styrofoam o buya. Ito ang nagsisilbing spacer mula sa tali natin at sa ating bangka para hindi natin masabitan ang angkor na hinulog natin. At nang maayos na ang lahat, nagsimula na akong tumadtad ng mga pamain at magtali sa bato para sa paghahanda sa aking paghulog. Ang lalim nga pala ng pinaghuhulugan natin ay nasa 30 meters lamang. At ang ating unang hulog nga ay nakapagpasibad agad tayo ng isdang sinauan. Ang isda nga palang ito ay kapamilya din ng mga dalagang bukid. Mag-harvest ulit tayo dito ng sinauan. Yan na naman. Dale. Stuck on you. Alright. Paparating sa atin yung ulan. Ayan o. Di pa nga ako katagalan sa laot ay biglang dumilim ang paligid at bumagsak ang malakas na ulan. Pero hindi ito hadlang para tayo ay tumigil sa ginagawa natin. Kahit malamig ay tuloy lang sa paghulog para makarami ng huli. Maya-maya pa nga may kumagat ulit sa pain natin at medyo malakas ang isdang ito. Di tulad ng sinauan na mahina lamang humatak. At maya-maya nga bigla ito bumuwersa at pumasok sa kanyang butas. Habang ako naman dito sa taas ay nakaalalay lang at naghihintay na siya uli ay lumabas. Pumasok sa butas, malaki sana. Nabutan tayo ng ulan. Lumabas sa butas yung isda. Buti na lang lumabas habang inaantay natin siya na nasa loob. Lumabas.
Lumabas sa butas. Inabot na tayo ng ulan. Dinala na tayo dito sa mababaw na part. Yan ang lapit na dati sa bato. Hindi ba kasi yung posisyon natin? Ano kaya ito? Isa palang trigger fish Trigger o pakoy fish. ang napasibad natin, kaya pala malakas at pumasok sa butas. Dahan-dahan ko ang paghatak dito dahil ang kawil at nylon na gamit natin ay maliit lang at puro gasgas pa. Ah! Naputol! Na! Buti nahawakan na natin. Muntik pa tayo masugatan sa buntot. Ano nangyari sa hook ko? Wangat na. Kaya pala pumasok sa butas. Nasugatan talaga tayo. Lumabas. Ngayon, huli ka ngayon. Tumagal yung number 8 natin. Lakas pa naman na isda yan. Woo! Thank you Lord sa ulan. Woohoo! Woo! Sarap. Atakan natin yung pamundo natin. Nag-iba kasi tayo ng posisyon. Nawala na tayo doon sa Bahura. Okay. Pagkatapos ng ulan, init. Back to Sinauan tayo. Back to Sinauan. Pagkalipas nga ng 3 oras, ako'y naghahatak ng pamundo dahil ako ay uuwi na. Nakahuli nga pala tayo dito ng 10 dalagang bukid at isang trigger fish. Nakahuli nga pala tayo dito ng 10 dalagang bukid at isang trigger fish. Ay. One, two, bilis eh. Saan? Yak, ano ba to pa? Yung dilaw muna unahin mo ineng. Ito, pailalim to. Ano ka ba? Oy. Ang dami kang ganito pa, no? 10 lang talaga hinuli mo pa. Oo, 10. 10 Sinauan. Bislarin mo ito pa. Pagka-uwi ko ngay agad akong nagpaapoy para iihaw ang pakoy na nahuli natin. At may maiulam naman tayo sa ating pananghalian. Buhay to, ano to dito?